Hello sa inyong lahat mga boss. Andito na naman tayo sa panibagong interview. Mga past weeks na busy po tayo at yung mga may dumarating na bago pero nasa malayo sila nakatira. So ngayong gabing to, gabi kasi dito sa UK, it's 7:20 ng gabi dito sa UK. So ang panauhin po natin ngayon na guest sa ating page na i-interviewin, walang iba kundi may experience na to mga boss sa pagiging OFW at saka hindi na bago sa kanya yung pagiging OFW. Siya po ngayon ay isang industrial meat plant hygiene personnel dito sa aming planta na pinagtatrabahuan. So tara at wag na nating patagalin, kilalanin na natin si Paring G. Ayun na andito na po ang ating guest for today. Welcome to the UK at pakilala ka muna sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Salamat, Boss John Lloyd. Ako pala si Jeronimo Gabina, 42 years old, tubong Puso-Rubio, Pangasinan. Puso-Rubio, Pangasinan. Oo. Pride of Puso-Rubio po si Sir. Ilang taon ka na, G? 42 years old. 42 years old. So, dun sa mga, lagi kong inuulit to, dun sa mga nagtatanong kung about sa mga age, yung mga 40 plus. So, andito na naman, nagpapatunay, 40 plus, nakapunta pa dito sa UK. Ngayon, before ka nakapunta dito sa sa UK, ano ba yung mga experiences mo bago nakapunta dito sa UK? Dati na akong OFW, galing akong Taiwan. Taiwan. So, ilang taon ka dun sa Taiwan? Bali, 12 years lang yung pwede mong i-stay doon, pero na-extend ako ng 1 year kaya 13 years. Wow! Oh, 13 years, 'di ba? Sabi ko nung una mga boss sa intro, subok na to sa pagdating sa OFW or yun nga, tatrabaho sa ibang bansa. So, ano ba yung trabaho mo doon sa Taiwan? Factory worker. Kasi yun yung mga kadalasan na mga trabaho doon na Pinoy na nakapunta doon. Yung pinaglagyan sa kanya, which is yung sinasabi ko nga kanina na industrial meat hygiene personnel. Tapos namin ng production, sila yung tagalinis doon sa mga tables. Kasi ang dami kasi diyang lilinisan. Hindi biro yung trabaho ni Sir J kasi industrial yun eh. Ang laki ng planta na yun. Table, mga conveyor, lilinisin nila yun. Di lang, pag walang pasok naman, mga dingding, mga kisame. Mga dingding, mga kisame. Isang one time na pumasok kami nang walang pasok sa lahat. Pumasok kami, naglinis kami ng kisame. Anong ginamit nyo ron? Spray din? Spray tapos manual, yung Scotch Brite. Kinikis-kis. Ganun. So, kumusta naman yung pag-usapan naman natin yung kung ano yung environment dun sa hygiene na paglilinis. I-share natin sa kanila kung ano ba, pahirapan ba? Trabaho naman kasi sabi cleaning, so kailangan talaga malinis. Importante yun, malinis. Tapos, may time na hinahabol kasi ang first na gawa dyan, i-rinse mo, tapos mo ng foaming, magpo-foaming, parang mga antibacterial, mga ganon. Grabe tapos talaga. i-rinse mo na naman. Tapos, pagkatapos nun, sanitize. Tapos after sanitize, final washing. Minsan, hindi na pinapawash niya. Okay, So, ayun, talagang stricto yung the way nila na paglilinis. Kasi alam yun, mga boss, na meat plant yun eh. Hindi basta-basta linis lang, talagang malinis talaga. Malinis talaga kasi mga mga food consumption. Usapan naman natin yung kung baga ikumpara natin yung trabaho mo doon sa Taiwan at dito. If
mas mahirap ba doon or dito yung mas simple-simple or ano ba yung comparison lang konti Taiwan at dito sa UK? Dito siguro ang pinakamahirap. Dito mahirap. Oo. Kasi sa Taiwan ng trabaho lang namin doon kasi magaan lang kasi plastic. Magaan sa lang. mga plastic Magaan lang industry. trabaho kasi plastic injection lang parts ng sasakyan. Magaan lang yun lang. Okay. So ano naman yung pakiramdam na nasa UK ka na? Masaya nung una. Masaya nung una nakakita ng snow. Ay, hindi ba nag-i-snow doon sa Taiwan? Walang snow doon. Walang snow doon. Meron doon sa mga bundok. Mga Pero bundok lang. may malamig din yung ano doon, nagma-minus din. May winter din doon pero below 10, ganun lang. Okay. Ngayon, tanungin naman natin kung ilang months inabot yung pag-apply mo dito nung sa Pilipinas. Saan ka ba nag-apply? Nung sa Taiwan ka pa o andun ka na sa Pilipinas? Pilipinas no. Okay, sa Pilipinas. Nung nag-apply ka, mga ilang months bago ka nakapunta? Inabot ng processing, kung baga. Bali, nakatanggap ako ng offer letter ng August. August. Yan, basta third week, yan, ganun. Tapos, dire-diretso na yun na process. Anong date ka nga dumating dito? Nung lang 10, January 10. January 10. So, August, September, October, November, December, January. So, limang buwan. Ganun din. 5 buwan siya inabot. Yung iba may 6 months, 8 months. Mayroon ding mas mabilis pa. Depende kasi yan kasi sa proseso. Or depende din yan sa accommodation dito kung hindi pa talaga makuhanan ng mga bahay nila. So hindi pa yan bibilhan ng ticket ng company kasi wala pang bahay. Actually, nito, October 25, 26, tapos nang pidos namin, yung flight details na lang yung... Yung natagalan, no? natagalan. Same din sa karamihan din sa amin noon. Yun lang din yung nagpatagal, yung flight details. Pidos kayo, October, 25. November, December. Oy, grabe. Kwan talaga. Ang tagal ng flight details. Di ba sabi mo ikaw yung isa din na malapit na ma-expire yung visa. Oo. Na January 11, ma-expire yung visa ko. January 9 ako, di ba? So, January 11 ma-expired yung visa. So, pinarating niya siya dito, January 10. Ganon yung nangyari kay Boss J. Tapos, kumusta naman yung biyahe? Papunta dito. Balita ko na daw yung bagahe mo Naligaw yung bagay ko. Nauna ko dumating. Sumunod na lang siya ng 2 araw bago dumating. Pero good thing naman kasi naisauli naman. Kaso lang may damage na, di ba? Damage yung luggage talaga wasak. Pilipinas. Wala namang nawala. Anong ka nga sa Asia? Anong connecting flight mo? Pilipinas to Philippine Airline, Manila to Saudi. Saudi to Riyadh. Tapos Riyadh to Heathrow na. Riyadh to Heathrow. Pag dyan talaga kasi Heathrow, parang yung mga kasamahan din natin dito, kagaya ni shoutout kanila Alvin, na wala din yung bag niya, hindi na nakita yung bagahe, hindi na din nakita. So buti sa'yo, nahanap na isauli. Mga gamit pa naman yun, no? Mga importanteng gamit. Mga damit. Yung hand carry ko may mga 2 paris pa na pangsuot sa 2 araw sa isang jacket. Kaya dapat pagkuhan sa hand carry. Safety mo yung sarili, may lagay ng damit ba? May parang reserba dun sa hand carry talaga, no? Pwede lagay. Lagay talaga. Kung napapansin nyo mga boss, may parang luto dyan sa gilid. Huwag nyo napansinin yan kasi baka manalo pa yun yung tumaya dyan. So ngayon, ano ba yung pwede nating may advice sa ating mga kababayan na makakapanood nito at dun sa mga aspirant din na gusto mag-abroad?
advice lang. Kasi veterano ka na sa ano sa pagiging OFW. So, Pag gusto mag-abroad, importante may passport. Hindi lang yung pangarap lang. Dapat desidido one step at a time yan. Kung walang passport, mag-isip kung desidido mag-apply. Mag-training, mangarap. Pagsabihin mo lang yun, maya kuwakan mo din yung yun ang pangarap. goal mo. Yun nga. Importante may goal kang isang goal lang. Wag yung gusto mo dito, gusto doon, apply. Dapat isang gusto doon lang, focus lang. Focus lang. Para marating mo. Kung saan ka pupunta talaga. Yun yung mga advices ni Boss G. At bago natin tapusin itong video natin, finally, meron ka bang isi-shout out dun sa mga kababayan mo dun sa Pilipinas, kabarangay, kapamilya, or shout out mo na sila para walang tampuhan? Siyempre yung dalawang anak ko, si Chet, yung partner ko nasa Czech Republic, Lotis. Mga family ko sa Pusorobio. Saka sa Pusorobio Abattoir dyan, sa kay Sir Hubert Timpra, at saka kay Sir Andres, at saka mga team. Team niya sa Abattoir, doon ka na Sir Andres, saka team niya, sila kaya ito, makalimutan natin, may magtampo. Wala talagang walang palalampasin yan. Ayan sila Sir Robert Timpra, saka yung opus mates niya, sila Sir Andres, saka yung team, sila Kuya Bernie Edward, yung mga yan, yung mga Sir Alvin, Maui, yan, yung mga talagang turo sa akin doon. Saka sa meat, sa large animal doon, tinatawag namin yung pangalan niya kaya tulad ang tawag namin sa kanya, kaya pasensya na Kuya, salamat sa iyo. Saka sa friend ko dyan, sa Glow Sister, foil din. Glow Sister, foil din sila. Anthony Netorada, kasi Gilbert Arce, sa Omag, foil din. Dami ka pala mga kilala. Saka si nanay, tatay dyan sa Cebu. Saka Dr. Kalimbas, hello, Doki, dito na ako sa iyo. Lang, salamat. Okay. May nakilala na naman kayo na another kababayan na OFW na nakarating dito sa amin, dito sa Team Kamsi. Hanggang sa susunod na naman na mga video, at marami pa tayong hindi na interview, at kilalanin natin sila sa mga susunod na pagkakataon. So hanggang sa muli, at maraming salamat po sa inyong suporta sa GL in United Kingdom.